1341. Natakot si Roland at lumuhad sa harap ni Sebastian nang ayaw niya. Idiot ako. Parang kilala mo ang sarili mo. Huwag mag-alala. Hindi kita pagtatawanan, sabi ni Sebastian ng pabiro. Sa kabila ng kanyang pangako na hindi pagtawanan si Roland, ang ngiti sa kanyang mukha ay mas maliwanag kaysa sino man sa silid. Hindi mapigilan ni Feilin ang kanyang tawa, natuwang-tuwa sa pagtingin sa kung gaano ka-frustrate si Roland. Nahihiya at galit, itinutok ni Roland ang daliri sa ilong ni Sebastian at nagalit, "Bata, huwag kang magyabang. Binabantayan ko ang galit na ito, balang araw, babayaran mo ito ng 10 beses." Hindi nag-alala si Sebastian at sinabi, "Tandaan mo, huwag mo nang harasin si Feilin mula ngayon." Matagal na nakatitig si Atticus kay Sebastian bago lumingon kay Tobias. "Ginoong Linwood, sana'y pag-isipan mo muli ang kasal na ito. Sa huli, makabubuti ito para sa ating lahat kung magiging pamilya tayo." Ito ay malinaw na isang banta, ngunit hindi susuko si Tobias. Tumingin kay Sebastian, sinabi niya, "Gusto mong pakasalan si Feilin, hindi ba?" Sumasang-ayon ako. "Hindi." Tumututol ako. Galit na galit si Roland, hindi inaasahan na papayag si Tobias sa hiling ni Sebastian. Ang mukha ni Atticus ay labis na malungkot. "Ginoong Linwood, seryoso ka bang ipakasal ang iyong anak na babae sa isang hindi kilalang lalaki? Ito ay usapin ng pamilya ko." "Huwag ka nang mag-alala, Ginoong Altman," malamig na sinabi ni Tobias. Galit na galit, hindi inisip ni Atticus na hindi susunod si Tobias sa gusto niya at tinignan sina Silas at Janas. Mabilis na sumabat si Janas, "Mahal, hindi ako sumasang-ayon dito. Isa siyang karaniwang tao na walang kapangyarihan at hindi sapat para kay Feilin." Sumang-ayon si Silas, "Tama si Janas. Wala man lang siyang dalang regalo nang humihingi siya ng kamay ni Feilin sa kasal. Wala siyang kapangyarihan at hindi niya alam ang ating mga kaugalian. Paano mo naman mapapayagan ang kanyang kahilingan? Sino ang nagsabing wala akong dalang mga regalo?" Tanong ni Sebastian na may ngiti. "Saan ang mga regalo mo?" Tanong ni Silas nang may pang-aasar. "Maglalabas ka lang ba ng ilang bagay mula sa iyong storage space ring para lokohin kami?" Roland ay ngumisi ng may pang-aasar. "Batang pasaway, tingnan mo ang mga regalo na inihanda ng pamilya ko. Kung ang halaga ng regalo mo ay kalahati ng sa amin, aalis ako agad at nangangako na hindi ko naguguluhin si Feilin sa hinaharap. Pero kung wala ka man lang kalahati ng halaga, patunay lang na hindi ka karapat-dapat para sa kanya." "Tama si Ginoong Roland." Sabi ni Janas kay Sebastian, "Maaari mong pakasalan si Feilin, pero tulad ng sinabi ni Ginoong Roland, kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa kalahati ng halaga ng hindi bababa sa kalahati ng halaga ng kanilang mga regalo. Ang kalahati ay wala. Ang halaga ng aking mga regalo ay mas mataas kaysa sa kanila," sabi ni Sebastian nang may kay-abangan. Malakas na tumawa si Roland. "Ang yabang mo. May ideya ka ba kung gaano kahalaga ang mga reg along ito? Nasa 10 bilyong espiritual na bato ang halaga nito. Sa itsura mo, mukhang wala ka pang 1 milyon espiritual na bato. Dumating na ang mga regalo." Sa sandaling lumabas ang mga salita mula sa mga labi ni Roland, pumasok si Stephanie kasama ang isang grupo ng mga gwardya na may dalang mga regalo sa likuran niya. Pagkatapos may lapag ang mga regalo, sinabi niya kay Roland, "Kami ay mula sa Supreme Merchants Guild, at may nag-utos sa amin na dalhin ang mga regalo dito. Narito ang listahan ng mga regalo. Pakisuri ito, Ginoong Linwood." Pagkatapos kunin ang listahan, nagulat si Tobias. 79 na high-grade cultivation boost pill, 79 na high-grade energy boost pill, 9 na red sages, 6 na upper-grade spiritual artifacts, 79 na mid-grade spiritual artifacts, 79 na supreme artifact pistols, 900 at 79 na supreme artifacts bullets. 9.9 bilyong espiritual na bato, isang piraso ng Royal Yellowstone na nagkakahalaga ng 3 bilyong espiritual na bato, isang piraso ng Heart of the Ocean na nagkakahalaga ng 800 milyong espiritual na bato, at isang kontrata sa Supreme Merchants Guild na nagkakahalaga ng 50 bilyong espiritual na bato.
Ang listahan ng mga regalo ay nag-iwan sa lahat ng may nakabukas na bibig sa gulat dahil ang halaga nito ay higit sa 80 bilyong espiritual na bato. Ito ay isang napakalaking halaga na sapat na upang makapagtatag ng isang pangalawang antas na pamilya sa Divinopolis. Chapter 1342. Kahit sina Roland at Atticus, na mula sa isa sa apat na prestihiyosong pamilya ng Divinopolis, ay labis na nagulat. Hindi nila ibibigay ang 80 bilyong espiritual na bato bilang regalo kahit na ang kabuuang yaman ng kanilang pamilya ay 1 trilyong espiritual na bato. Ginoong Linwood, naipadala na ang mga regalo. Magpapaalam na kami. Sa isang kalmadong ekspresyon, tumanggo si Stephanie kay Sebastian, pagkatapos ay lumingon ng maayos at umalis kasama ang kanyang koponan. Ikaw ba ang nagbigay ng lahat ng mga regalong ito? Tanong ni Tobias na may gulat na mukha. Ngumiti. Tumanggo si Sebastian at humarap kay Roland. Na may bahid ng pang-aasar, tinanong niya, ano sa tingin mo ang halaga ng mga regalo ko kumpara sa iyo? Ang mukha ni Roland ay naging lubos na seryoso. Ang mga regalo mula sa mga Altman ay kaunti lamang higit sa 10 bilyon, samantalang ang mga regalo ni Sebastian ay higit sa 80 bilyon. Ang pagkakaiba ay napakalaki na bigla siyang nawalan ng masabi. Anak ko, hindi ko alam na napakabuti mo pala. Halika dito at maupo ka. Agad na nagbago ang ugali ni Janas. Parang ibang tao, siya ay nakangiting masaya habang hinahatak si Sebastian sa isang upuan, sobrang pala kaibigan na nakakatawa. Nakapagtataka kay Sebastian na ang kanyang ugali ay nagbabago ng mas mabilis pa kaysa sa direksyon ng hangin. Nakuha ko na, biglang sigaw ni Roland, ang boses niya ay lalo pang yumangay sa katahimikan. Ano ang nakuha mo? Tanong ni Janas nang hindi namamalayan, puno ng kuryosidad ang kanyang mga mata. Niloko tayo niya. Hindi galing sa kanya ang mga regalo, sagot niya nang may matibay na ekspresyon. Kung hindi galing sa akin, baka galing sa iyo. Ang mga gilid ng labi ni Sebastian ay umangat sa isang pang-aasar. Oo, mga regalo ito mula sa akin, sabi ni Roland ng mayabang, itinaas ang kanyang baba bilang patunay na siya ay naiiba sa iba. Hindi mapigilan ni Sebastian ang pagtawa sa kanyang kakayahang magkwento. Ginoong Roland, tigilan mo na ang pagbibiro. Maliwanag na galing ang mga regalong ito kay Sebastian, sabi ni Tobias na naguguluhan, nakakunot ang po. Hindi ako nagbibiro. Sinabi ba ng taong naghatid ng mga regalo kanina na ipinapadala niya ang mga regalo sa ngalan ng batang ito? Tanong ni Roland, ang mga mata niya'y kumikislap sa kasiyahan. Nilinggan ni Janas ang kanyang ulo, sinusubukang alalahanin ang eksena kanina. Samantala, hindi na nakatiis si Feline at sinabi ng may inis, bagaman hindi nila binanggit na sila ang nagdadala nito para kay Sebastian, ang mga regalo mula sa pamilya mo ay dumating na matagal na bago iyon. Kaya, hindi ito galing sa iyo. Tawang-tawa, sinabi ni Roland, Feline, kalma ka at hayaan mo akong tapusin, tingnan mo kung gaano kapangit ang hitsura ng taong ito. Wala siyang halaga. Bakit naman maghahatid ang Supreme Merchants Guild ng kahit ano sa kanyang utos? Sa kabilang banda, mayroon tayong malalim na pakikipagtulungan sa kanila. Dapat ay narinig nila na nandito ako para humingi ng iyong kamay, kaya nagpadala sila ng maraming regalo sa aking ngalan. Pero itong lalaking ito ay maling inangkin ang mga ito bilang kanya. Oo. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo naglakas loob na ipagmalaki ang mga regalo mula kay Ginoong Roland? Napaka-bold mo. Agad na nagalit si Janas. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng mas mabilis pa sa kidlat, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Pati si Brody ay nagbiro, gamitin ang mga regalo ni Ginoong Roland para magyabang, ang kapal ng mukha mo. Anong kalokohan ang sinasabi niyo? Ang mga regalong ito ay mula kay Sebastian, matigas na sagot ni Feline. Sabi ni Janas, Feline, anong mga kasinungalingan ang sinabi sa iyo ng lalaking ito? Tingnan mo kung gaano siya kamiserable. Hindi siya mukhang tao na kayang bumili ng mga regalo na nagkakahalaga ng 80 bilyong espiritual na bato. Hindi mo ba narinig ang kasabihang, huwag husgahan ang isang libro sa kanyang pabalat? Tinanong ni Sebastian ng dahan-dahan, ang parehong ngiti ay nakasabit sa kanyang mukha. Magpatuloy ka sa iyong pagpapanggap.
Tingnan natin kung sino ang maniniwala sa'yo, pang-aasar ni Roland, puno ng paghamak sa kanyang mga mata. Naniniwala ako sa kanya, matigas na sabi ni Phelan. Me, too, sabi ni Blair bigla sa kanyang malalim at makapangyarihang boses. Blair, itong lalaking ito ay puro yabang at sinungaling. Huwag kang magpaloko sa kanya, sabi ni Roland nang may pag-aalala, may maliliit na patak ng pawis na lumalabas sa kanyang noo. Chapter 1343. Isang mapagmalaki at sinungaling. Isang pang-aasar ang kumalat sa mukha ni Blair, at tila may iba pang malalim na kahulugan ito. Kayo'y isang grupo ng mga ignorante na hindi man lang alam ang inyong posisyon. Yung pil na ginamit ni Ginoong Wilder kanina ay maaaring magdala ng hindi bababa sa 1 bilyong espiritual na bato sa isang auction. Ano? Talaga bang nagkakahalaga ito ng 1 bilyong espiritual na bato? Nakatanga si Janice sa gulat, ang kawalang paniwala ay nakasulat sa kanyang mukha. Iyan ay imposibleng mangyari. Isa lang itong pil. Kahit na ito ay isang pang-5 baitang, o kahit pang-6 na baitang na pil, hindi ito maaaring umabot ng 1 bilyong spiritual stones. Hindi ito pinaniwalaan ni Roland, at puno ng pagdududa at hinala ang kanyang mga mata. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Binalaan ni Blair. May halaga ang kayamanan, pero hindi ang buhay. Ang gamot ni Ginoong Wilder ay nagligtas sa buhay ni Ginoong Linwood at maaari ring pahabain ang aking buhay ng 1 dekada. Nag-iingat ako sa pagsasabi na nagkakahalaga ito ng 1 bilyong espiritual na bato. Para sa ilang tao, bibilhin nila ito kahit na nagkakahalaga ito ng 2 o 3 bilyong espiritual na bato. Lahat sa silid ay nagulat, na para bang mga batong manika. Sa ikalawang pag-iisip, may punto si Blair. Ang pil na ito ay maaaring magligtas at magpahaba ng buhay, kaya hindi ito basta-basta nasusukat sa pera. Hindi kumbinsido, sinabi ni Roland, baka nakuha lang niya yung pil na yun mula sa kung saan. Akala mo ba siya ang nag-refine nun? Walang naniwala na si Sebastian ang nag-refine ng pil na iyon. Ang gamot ay gumana ng kamangha-mangha at ito ay isang gamot para sa 5 baitang o kahit pang-6 na baitang gayunpaman, napakabata pa ni Sebastian. Hindi niya kayang mag-refine ng ganitong mahalagang pil. Nagpatuloy si Roland, ano pa ang mayroon siya bukod sa 2 pil na iyon. Bukod pa rito, isa lamang siyang mamamayan mula sa isang maliit na kaharian. Hindi siya maaaring maging sino man na mahalaga. Kabaligtaran, iba ang aming pamilya. Isa kami sa 4 na prestihiyosong pamilya ng Divinopolis, at makikipagtulungan kami sa Supreme Merchants Guild sa lalong madaling panahon. Kaya tiyak na ipinadala nila ang mga regalong ito sa aking ngalan. Dahil ang Supreme Merchants Guild ay nagpadala ng mga regalo na nagkakahalaga ng 80 bilyon sa iyong pangalan, tiyak na mataas ang pagtingin nila sa pamilya Altman. Balang araw, ang mga Altman ang magiging pinaka-prestihiyosong pamilya, puri ni Janice na may ngiti, suot ang mapagpuri na ekspresyon. Sarkastikong sinabi ni Sebastian, Ginoong Roland, alam mo ba kung gaano kalaki ang 80 bilyong espiritual na bato? Sa tingin mo ba magpapadala sila ng mga regalo sa iyong pangalan na nagkakahalaga ng 80 bilyong espiritual na bato kung ang pamilya mo ay kasosyo lang sa negosyo? Iyan ang katotohanan. Walang silbi kahit hindi mo ito paniwalaan. Isang walang kapera na tulad mo ay maaari lamang maging inggit at galit sa akin para dito, sabi ni Roland nang may pagkaabnoy at kawalang awa sa kanyang mga mata. Tumawa ng mahina si Sebastian. Mukhang hindi mo malalaman kung ano ang kahihiyan hanggat hindi kita tinuturuan ng magandang leksyon ngayon. Matututo ka ba sa akin ng leksyon? Natatawang tanong ni Roland. Paano mo gagawin yan? Magle-lecture ka ba sa akin? Hindi na nag-aksaya pa ng hininga kay Roland, kinuha ni Sebastian ang kanyang transmission opal at nagpadala ng voice message kay Stephanie. Stephanie, bibigyan kita ng 5 minuto para bumalik sa Linwoods. Alam mo ba kung anong sinabi mo, bata? Si Stephanie Branch ay katulong ng Supreme Lord, at ang kanyang posisyon ay pangalawa lamang sa kanya sa Supreme Merchants Guild. Even members of the 4 prestigious families have to be respectful to her, but you're asking Ms. Branch to come here within 5 minutes, sino sa tingin mo ang sarili mo? Roland, sinabi at her nalakak,
Ang kanyang tawa ay may halong pang-aasar. Feilin, sabihin mo sa lahat kung sino ako, sabi ni Sebastian. Makinig kayong lahat ng mabuti. Si Sebastian ang boss sa likod ng Supreme Merchants Guild, at kilala rin siya bilang ang Supreme Lord, anunsyo ni Feilin. Ano? Talaga bang siya ang kataas-taasang Panginoon? Si Janice at ang lahat ay nagulat, at ang kanilang mga mata ay nakabukas ng malaki sa gulat. Bagaman ang Supreme Merchants Guild at The Crown Dominion ay itinatag lamang ng 2 taon, sila ay mabilis na umangat. Ang kanilang mga pinansyal na yaman ay lumampas na sa 4 na prestihiyosong pamilya ng Divinopolis. Bukod dito, ang kanilang mga puwersang militar ay kilala rin. Ang Crown Dominion ay may 50,000 miyembro na, at bawat isa ay may Supremo Artifact na pistola, ilang nakakatakot na magical at kahit spiritual artifact na mga bomba. Hindi sila dapat baliwalain. Feilin, nagmamayabang ka lang para magmukhang marangal siya sa harap ng lahat. Kung siya ang kataas-taasang Panginoon, luluhod ako at kikilalanan siya bilang pinakamataas, sabi ni Roland nang may paghamak, ang mukha ay puno ng kawalang interes. Ika nga ang nagsabi niyan. Huwag kang bibitaw sa salita mo mamaya, sabi ni Sebastian na may mapanlikhang ngiti. Okay. Kasunduan na, sagot ni Roland nang may masamang ngiti. Si Ginang. Branch mula sa Supreme Merchants Guild ay dumating na. Ano? Talaga bang dumating si Ginang? Branch. Nagtaka ang mga tao, at ang ekspresyon sa mukha ni Roland ay biglang nagbago. Tumingin sa kanya, sinabi ni Sebastian, natalo ka. Lumuhad ka at aminin mong ako ang pinakamagaling. Chapter 1344. Pinangunahan ni Stephanie ang isang grupo ng mga tao, pumasok siya ng may sigla. Mga ekspresyon ng pagkamangha ang lumitaw sa mga mukha ng lahat nang makita nila ang eksena. Narinig lamang nila ang pangalan ni Stephanie, kaya hindi nila siya nakilala nang maghatid siya ng mga regalo kanina at wala silang ideya kung sino siya. Hello, MS Branch. Nagmadali sina Tobias at ang iba pa sa kanya at binati siya ng may ngiti. Bilang tugon, tumanggaw si Stephanie at ngumiti pabalik. Pagkatapos, lumakad siya patungo kay Sebastian at mahinang bumati, Hello, Ginoo Wilder. Sabihin mo sa kanila kung sino ang nag-utos sa'yo na dalhin ang mga Regalong ito, sabi ni Sebastian na walang emosyon. Naramdaman na medyo galit siya, humarap si Stephanie sa lahat na may malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata at sinabi, ang mga Regalong ito ay mula kay Ginoong Wilder. Mayroon bang sinungaling na nag-claim nito? Tinutukan ni Sebastian si Roland ng tingin, may ngiting pang-aasar habang nagbiro, Ginoong Roland, ano pa ang masasabi mo ngayon? Isang impostor siya. Imposibleng siya si MS Branch. Nagduda si Roland habang mahigpit na nagkunot ang kanyang noo. Kung iniisip mong impostor ako, heto ang sorpresa ko sa'yo, mahinahong sabi ni Stephanie at kumuha ng transmission opal. Ito ay isang utos mula sa kataas-taasang Panginoon. Simula ngayon, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Altman, ilagay sila sa blacklist, at huwag nang makipagtulungan sa kanila muli, inutusan niya ang Pangulo ng Guild ng Sangay ng Divinopolis. Nagmamayabang ka lang. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Bagaman may paghamak na ekspresyon si Roland, may bakas ng pagkabahala sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, pinanood ni Atticus ang eksena mula sa gilid dahil hindi niya talaga pinaniniwalaan na si Sebastian ang Supreme Lord. Gayunpaman, sa oras na ito ay tumanggap siya ng mensahero mula sa bahay at nalaman na kinansela ng Supreme Merchants Guild ang lahat ng pakikipagtulungan sa kanila at inilagay sila sa blacklist. Sa takot, nagmadali si Atticus kay Sebastian at pinilit ang pinakamagandang ngiti na kaya niyang ipakita. Pagbati, kagalang-galang na Panginoon. Humihingi ako ng paumanhin para sa lahat ng nangyari noon. Amang, anong sinabi mo? Paano siya magiging kataas-taasang Panginoon? Hindi pa rin makapaniwala si Roland, nakatitig kay Sebastian na parang gusto na siyang batasan ng mga mata nito. Tumahimik ka. Lumapit ka rito at humingi ng tawad sa kataas-taasang Panginoon. Sigaw ni Atticus, hindi mapigilan ang kanyang galit. Sa kabila ng pagiging isa sa 4 na prestihiyosong pamilya ng Divinopolis, kailangan nilang panatilihin ang malapit na ugnayan sa mga malalaking guild ng kalakalan.
Sa kasalukuyan, ang Supreme Merchants Guild ay humahabol sa Skyward Chamber of Commerce. Kung ang mga altman ay makakapagpahamak sa Supreme Merchants Guild, bababa ang kanilang kita ng hindi bababa sa 30%. Ito ay tiyak na isang malaking dagok sa kanila. Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa isang walang kwentang tamad? Hindi mangyayari yan. Nagsalubong ang mga mata ni Roland at matigas na inalis ang kanyang mukha sa kabila. Tumahimik ka. Galit na galit, binigyan siya ni Atticus ng matinding sampal sa mukha, at ang matinis na tunog ay umabot sa buong silid. Amang, paano mo ako mapapalo dahil sa isang walang kwentang tamad? Hawak ni Roland ang kanyang namumulang pisngi, puno ng kawalang paniwala sa kanyang mga mata. Sa puntong ito, bakit hindi mo maintindihan na si Ginoong Wilder ang kataas-taasang Panginoon? Bakit ako may isang hanggal na anak? Habang patuloy na nagsasalita si Atticus, lalo siyang nagalit, at binigyan niya si Roland ng isa pang matinding sampal. Iyan ay imposibleng mangyari. Ama, nagkamali ka ba? Sa kasamaang palad, hindi pa rin naniwala si Roland sa katotohanan at naguguluhan ang itsura. Inuutusan kita na humingi ng tawad sa kataas-taasang Panginoon ngayon, o ikaw ay mapapalayas sa pamilya. Sigaw ni Atticus, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nagsimula nang magpanik si Roland. Hindi siya isang talentadong tagapag-ani. Kung siya ay mapapalayas mula sa kanyang pamilya, iyon na ang katapusan niya. Pasensya na, bulong ni Roland nang may pagdududa, ang boses niya ay napakaliit na halos hindi marinig. Hindi mo ba iniisip na nagmamayabang ako ngayon, ha? Kahit na nakangiti si Sebastian, may bakas ng pang-aasar sa kanyang mga mata. Nawala ang pasensya ni Roland. Huwag kang mag-overboard. Ano kung ikaw ang Supreme Lord? Hindi basta-basta ang mga altman. Humarap si Sebastian kay Atticus. Medyo mayabang ang anak mo. Magmakaawa ka at humingi ng tawad. Sinipa ni Atticus si Roland sa likod ng kanyang mga tuhod, at bumagsak ang huli sa kanyang mga tuhod. Si Atticus ay labis na galit. Hindi lang siya galit dahil sobrang matyaga si Sebastian, kundi galit din siya sa kabobohan ni Roland at sa kawalan nito ng kakayahang makabasa ng sitwasyon. Ang tanga-tanga niya. Chapter 1345. Si Roland ay galit na galit. Sa kanyang opinyon, si Sebastian ay isang mababang uri ng karaniwang tao. Hindi lang basta ninakaw ni Sebastian ang babaeng akala niya ay kanya, kundi pinapapaluha pa siya nito sa kanyang mga tuhod. Ito ay talagang nakakainis at puno ng puot. Humarap si Sebastian kay Roland. Naalala mo pa ba ang pastahan natin kanina? Sebastian Wilder, huwag kang magpakabigat. Kalimutan mo na ang pag-amin ko na ikaw ang pinakamagaling. Sigaw ni Roland sa galit, namumuo ang mga ugat sa kanyang leeg. Tumingin si Atticus kay Sebastian at bahagyang tumawa. Supreme Lord, ang anak ko ay walang kaalaman. Huwag mo sanang isama sa puso. Negosyante rin ako, at mahalaga sa akin ang integridad. Dapat aminin ng isang tao ang pagkatalo kapag natalo sila. Ano sa tingin mo, Ginoong Altman? Tanong ni Sebastian, na nakangiti. Talagang tama ka, kataas-taasang Panginoon. Tumingin si Atticus kay Roland at malamig na inutusan, bakit ka pa rin naguguluhan? Bilasan mo at sabihin mo na. Sa kabila ng kanyang pagkainis, kailangan sundin ni Roland ang utos ng banta ni Atticus siya. Bumangon ka, anak ko. Pinapatawad kita, wika ni Sebastian na may ngiti. B. Ang mga manunood ay napuno ng tawanan at sobrang lakas na halos bumagsak ang kisame. Nahihiya at galit, labis na nahihiya si Roland ngayon at gusto niyang magtago. Samantala, si Atticus ay kasing galit din. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, napatunayan lamang na ang kanyang anak ay isang tanga. Gayunpaman, para sa ikabubuti ng kanilang pamilya, pinigilan niya ang kanyang galit at naglagay ng kaakit-akit ng ngiti. Supreme Lord, ano ang masasabi mo sa ating pakikipagtulungan? Nandito ako ngayon para mag-alok. Pag-uusapan natin ang pakikipagtulungan sa ibang araw. Hindi pumayag si Sebastian, ngunit hindi rin siya tumanggi. Sa katunayan, ang pamilya Altman ay isa sa 4 na prestihiyosong pamilya sa Divinopolis.
Hindi makabubuti sa Supreme Merchants Guild kung magkaalitan sila. Sige, hindi na namin kayo istorbohin at bibisita Carney sa inyo sa ibang araw para pag-usapan ng detalyado ang kolaborasyon, sabi ni Atticus at umalis kasama si Roland. Ang mga Linwood ay sobrang saya. Bagaman nawala nila si Roland bilang kanilang manugang, hindi masama na si Sebastian, ang Supreme Lord, ang naging kanilang manugang sa halip. Ngayon na hindi na delikado ang buhay ni Tobias, at nang magsimula na silang makipagtulungan sa Supreme Merchants Guild, ilang sandali na lang at babalik na sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Gayunpaman, hindi ito kasama si Silas at ang kanyang pamilya. Kahit na siya ang panganay na anak ni Percy Phelan, wala siyang mataas na katayuan sa pamilya dahil ang kanyang ina ay isang katulong. Kaya't ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang iparehas si Phelan kay Roland dahil nangako ang mga Altman na tutulungan siyang maging pinuno ng pamilyang Linwood. Sa huli, biglang sumulpot si Sebastian at sinira ang kanilang mga plano, na labis na ikinagalit niya. Pagdating sa bahay, habang iniisip ito ni Roland, lalo siyang nagalit. Amang, ang bastardo na iyon ay sobrang pinahiya ako. Hayaan na lang ba natin ito? Hindi niya mapigil ang itanong. Ano ang gusto mong gawin? Siya ang kataas-taasang Panginoon. Wala tayong makukuha sa pagyurak sa kanya, sagot ni Atticus na may pangunguyos. Nagalit na sinabi ni Roland, naka-offend na tayo sa kanya. Kinansela na ang kooperasyon, at na-blacklist tayo. Sabi niya, pwede nating pag-usapan ito sa ibang araw, pero pinagtatawanan lang tayo niya. Si Atticus ay malalim na nag-isip. Kung naiintindihan ito ni Roland, tiyak na naiintindihan din niya ito. Amang, bakit hindi na lang natin siya patayin? Iglang mungkahi ni Roland. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Bukod sa Supreme Merchants Guild, mayroon din siyang The Crown Dominion. Kung papatayin natin siya, maghihiganti ang The Crown Dominion sa atin ng brutal. Balak mo bang wasakin ang buong pamilya natin? Binalaan ni Atticus. Amang, hindi natin siya maaring patayin ng hayagan, pero pwede tayong maglaro ng marumi, paliwanag ni Roland. Nainip si Atticus. Ano ang nasa isip mo? Magkakaroon ng tea party si Prinsesa Corellia ngayong hapon. Alam kong imbitado si Phelan, at sigurado akong makikasama ang bastardo na iyon. Ang kailangan lang nating gawin ay ipaalam ito sa Gaudium Sacred Ground. Ang ibig mo bang sabihin ay may ibang taong pipandot ng gatilyo? Tanong ni Atticus. Sumagot si Roland ng may pagmamalaki, oo. Narinig ko na pinatay ng Supreme Lord si Calex Guggenheim mula sa Gaudium Sacred Ground. Pagkatapos noon, ang kanyang lolo, na siya ring ikapitong nakatatanda ng Gaudium Sacred Ground, si Evander Guggenheim, ay naghanap ng paghihiganti kay Wilder. Sa huli, hindi na siya bumalik mula sa misyong ito. Malaki ang posibilidad na siya ay pinatay ng mga tao mula sa The Crown Dominion. Kung ipapaalam ko sa Gaudium Sacred Ground na darating si Wilder sa Tea Party, may pupunta mula sa Gaudium Sacred Ground para asikasuhin siya. Tumanggo si Atticus bilang pagsang-ayon. Magandang ideya yan. Iwan ko na sa iyo, kung gayon. Chapter 1346. Tulad ng inaasahan ni Roland, dumalo si Sebastian sa tea party kasama si Phelan nang walang pag-aalinlangan nang malaman niyang pupunta ito. Ang tea party ay isang pagtitipon ng mga maimpluwensyang tao upang mag-enjoy ng tsaa, merienda, at magpalitan ng mga tips sa martial arts. Sa opinyon ni Sebastian, gayunpaman, ito ay isang palakihan lamang para sa isang grupo ng mga tao na wala ng ibang magawa. Ang tea party ay ginanap sa bundok Phoenix, na nasa 100 milya ang layo. Ang tuktok ay natatakpan ng mga puno ng sycamore, at ayon sa alamat, isang phoenix ang minsang nagnido dito. Dahil dito, iyon ang dahilan kung bakit ito tinawag na ganoon. Bagaman hindi ito malaki, nag-aalok ang bundok Phoenix ng magandang tanawin sa mga luntiang puno nito. Sa tuktok ay may isang parang ng mga bulaklak. Tuwing may dumaan na simoy ng hangin, dala nito ang nakabibighaning amoy ng mga bulaklak. Araw-araw, maraming tao ang bumibisita sa bundok Phoenix para maglibang, lalo na ang mga kabataang magkasintahan.
Madalas silang pumunta rito para sa mga excursion, ngunit mas marami ang tao kaysa karaniwan ngayon. Sa isang sulyap, wala kang makikitang lugar na walang tao. Lalo na ang parang sa tuktok, puno ito ng tao. Sa gitna ng karamihan ay may isang bakanteng lugar na may dalawang hanay ng mga mesa, kung saan inihahain ang mga inumin at merienda. Sa puntong ito, may ilan nang umupo, at sila ang mga batang lider. Ang mga lalaki ay gwapo at may pambihirang aura ng kabantugan, samantalang ang mga babae ay magaganda at elegante. Lahat ng mga kabataang lalaki at babae ay may kasamang mga tagapaglingkod, at ang kanilang mga tagapaglingkod ay mga malalakas na mandirigma. Pagkatapos ng lahat, magpapalitan sila ng mga tips sa martial arts, kaya't kailangan nilang magdala ng isa o dalawang eksperto kasama nila. Pinanood sila ng madla ng may paghanga at pagkamangha, langunat normal ito dahil ang grupong ito ng mga tao ay alinman sa mga henyo ng mga makapangyarihang sekta, o mga talentadong tagapagmana ng mga prestihiyosong pamilya. Karamihan sa mga manunood ay nakatuon sa babaeng nakaupo sa pangunahing upuan. Mukhang nasa kanyang mga unang 20s siya. Kamangha-mangha at elegante, siya ang nagtatag ng Tea Party at ang ikatlong prinsesa ng Thousandfold Empire, si Cordelia Ravensire. Nang dumating sina Sebastian at ang iba pa, karamihan sa mga tao ay nakaupo na, at tanging ang upuan sa tabi ni Cordelia ang nananatiling bakante. Walang kinakailangang paliwanag. Ang upuang ito ay nakalaan para sa pangalawang prinsipe, si Maximilian. Kahit na ang Thousandfold Empire ay may mga prinsipe at prinsesa, kakaunti lamang sa kanila ang kwalipikadong makipaglaban para sa trono. Ang panganay na prinsipe ay pumanaw sa murang edad, at ang ikaapat na prinsesa ay umiwas sa politika. Bukod kay Maximilian, si Cordelia ang pinaka-noblisa, at ang mga kwalipikadong lumaban para sa korona ay sina Maximilian, Cordelia, at ang ikapitong prinsipe, si Leopold. Kabaligtaran ng ibang mga imperyo, ang mga prinsipe at prinsesa ng Thousandfold Empire ay may karapatang magmana ng trono. Ang natitirang mga inapo ng Maharlika ay pinili na protektahan ang kanilang sarili o suportahan ang tatlo sa kanila. Sa conclusion, si Maximilian ang pinakamaimpluwensya at ang pinakamalamang na magmamana ng trono. Sunod sa pila si Cordelia. Bagaman siya ay isang babae, siya ay napakatalino. Bukod dito, siya ay napakaganda. Maraming mga anak ng mga mayayamang pamilya ang kanyang mga tagahanga at nag-recruit ng maraming eksperto para sa kanya, na naging malaking banta kay Maximilian. Sa wakas, naroon si Leopold. Kahit na siya ay makapangyarihan, siya ay malayo ang layo kumpara kina Maximilian at Cordelia. Feline, halika na dito. Nang makita si Feline, naging napakapalakaibigan ni Cordelia at inimbitahan siyang umupo sa tabi niya. Walang tumutol dito dahil si Feline ay isa sa apat na magagandang dilag ng Divinopolis at isa ring miyembro ng isa sa apat na prestihiyosong pamilya. Kailangan siyang igalang ng lahat. Tungkol kay Sebastian, na dumating kasama si Feline, hindi siya pinansin ng lahat at itinuring siyang tagapaglingkod dahil sa kanyang simpleng pananamit. Sa simula, gustong ipakilala siya ni Feline, pero ngumiti si Sebastian at umiling habang nakatayo sa likod niya. Ayaw niyang mapansin. Narito na si Prinsipe Maximilian. Nang marinig iyon, lahat ay lumingon at nakita ang isang grupo ng mga tao na bumababa mula sa langit. Mukhang marangal at gwapo sa kanyang buong balabal, ang pangunahing lalaki ay walang iba kundi si Maximilian. Cordelia, sana hindi mo ako sisihin sa pagdating ko ng walang paanyaya, sabi ni Maximilian na may tawa. Chapter 1347. Siyempre hindi. Umupo ka. Sanay na si Cordelia sa ugali ni Maximilian. Tuwing taon, dumadalo siya sa kanyang tea party at palaging huli sa pagdating. Kasabay nito, isang dosenang mga katulong ang naghatid ng inihandang tsaa sa mga mesa. Itinaas ang kanyang tasa, sinabi ni Cordelia, ito ang Emerald Mist Tea mula sa ani ng taong ito. Tikman nyo, lahat. Ang Emerald Mist Tea ay isang uri ng tsaa na natatangi sa Thousandfold Empire. Ang mga dahon ng tsaa ay mayaman sa halimuyak na nag-iiwan sa mga tao na bumalik para humingi pa. Bukod dito, ang tsaa na ito ay nakakapagpakalma at nagpapasigla ng sirkulasyon.
Sa halagang 1 milyong espiritual na bato para sa 1 onsa, ito ay mahalaga at mahirap hanapin sa merkado. Ang tiyaan na ito ay napakahusay. Mukhang hindi nasayang ang pagpunta ko dito ngayon, sabi ng isang lalaking nakasuot ng berdeng damit. Ngumiti si Cordelia at sinabi, mayroon pa akong kaunti sa reserba, Ginoong Paget. Dahil nagustuhan mo ito, ipapadala ko na lang sa iyong manor mamaya. Salamat, Prinsesa Cordelia. Pasasalamat ni Armel Paget habang yumuyuko. Ang mga ekspresyon sa mukha ni na Maximilian at Leopold ay bahagyang nagbago nang makita nila ito. Si Armel ay ang tagapagmana ng pamilyang Paget, at ang kanyang asal ay sumasalamin sa asal ng pamilyang Paget. Ang kanyang halatang suporta kay Cordelia ay masamang balita para kay Maximilian at Leopold. Cordelia, narinig ko na marami ka nang na-recruit na mga eksperto kamakailan. May sapat ka bang mga katulong sa iyong tahanan? Kung wala, magpapadala ako ng 12 mamaya, sabi ni Maximilian. Ang atmosfera ay naging masikip pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi lihim na ginagamit ni Cordelia ang kanyang magagandang katulong upang makakuha ng mga eksperto sa martial arts, at malinaw na pinagtatawanan siya ni Maximilian. Huwag mo nang alalahanin yan, Maximilian. Wala akong kakulangan sa mga talento sa aking tahanan, inis na sagot ni Cordelia. Parang nakapag-ipon ka ng iba't ibang talento. Bakit hindi ka magpadala ng isa para ipakita sa amin? Suhestyon ni Maximilian. Paano ko tatanggihan ikaw na ang humiling na makita ito? Tumuloy si Cordelia sa pag-anyaya gamit ang kanyang kamay. May isang lalaki na lumabas mula sa likuran niya at sinabi, ako si Linden Giles. Sino ang gustong makipagpalitan ng mga tip sa akin? Tinitigan niya ng mapang-akit ang mga tao ni Maximilian, at isa sa kanila ang lumabas. Payagan mo akong, Clement Nuth, na matuto mula sa iyo. Pakisuyo, sabi nila sa isa't isa. Matapos ang simpleng pagpapakilala sila'y tumalon at umabot ng 1 milya sa himpapawid. Mabilis at masama, binaluktot ni Linden ang kanyang mga daliri na parang pangil at kinaskas ang leeg ni Clement. Walang takot si Clement at umuungol habang siya'y sumuntok. Ang kanyang kamao at pangil ni Linden ay nagbanggaan ng marahas, na nagdulot ng malakas na tunog. Si Clement ay nanatiling nakatayo sa parehong lugar nang hindi gumagalaw, ngunit si Linden ay lumipad na parang punching bag, sa mukha ng maraming dugo. Sa isang malakas na tunog, siya ay itinapon sa lupa ng higit sa 10 talampakan ang layo. Nang binuka niya ang kanyang bibig, muling sumabog ang isang bangkos ng dugo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at galit. Clement, bakit mo siya pinahirapan ng ganon? Humingi ka ng tawad ngayon din. Sa kabila ng sinabi ni Maximilian, napakaliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Yumuko si Clement kay Linden, nakakabangon lang, at sinabi ng may ngiti, patawad. Hindi ko inasahan na ganito kakaina. Sobra ang lakas na ginamit ko. Ito ay hindi isang paghingi ng tawad. Sa halip, nagpapakita siya. Sa simula pa lang, nahihiya at galit na si Linden. Pagkarinig nito, muling lumagok siya ng dugo at labis na nahihiya na gusto na niyang magtago. Napakalungkot ng mukha ni Cordelia. Hindi niya inaasahan na hindi susunod si Maximilian sa mga patakaran sa pamamagitan ng direktang pagpapadala ng isang eksperto. Prinsesa Cordelia, pahintulutan niyo akong pumunta, inaalok ni Anthony Sewell ang kanyang sarili. Alam niya na si Clement ay isang 6-star lesser deity master tulad niya at kumpiyansa siyang kaya niyang talunin si Clement. Okay. Pero mag-ingat ka, paalala ni Cordelia na may seryosong ekspresyon. Chapter 1348. Tumalon si Anthony sa ere at nagpakilala bago agad umatake. Pinalaya niya ang enerhiya ng isang 6 bituin na lesser deity master. Si Clement ay tumangging matalo, at isang nakakapangilabot na laban ang sumiklab sa pagitan nila. Bawat hampas ay may lakas na sapat upang yumanig sa mga bundok at maging sa hangin. Sa ibaba nila, ang mga manunood ay nanunood ng may pananabik at lubos na nahuhumaling. Sa simula, tila magkapareho sila ng lakas, ngunit matapos magpalitan ng halos 12 suntok, biglang lumakas ang enerhiya sa paligid ni Clement, at tinapos niya ang laban sa isang sipa sa dibdib ni Anthony.
May narinig na pagputok ng durugan ni Cordelia ang mga sandalan ng kanyang mga kamay, at ang kanyang mukha ay nagalit. Prinsesa Cordelia, si Clement ay isang 7-bituing lesser deity master, kumunot ang noo ni Phelan. Magkaibigan sila ni Cordelia, at ang mga Linwood ay nasa kampo ni Cordelia. Kung mabaigaw si Cordelia sa kanyang pagtatangkang makuha ang korona, madadamay din ang mga Linwood. Malakas na tumawa si Maximilian sa tuwa. Tumingin kay Cordelia, sinabi niya, Cordelia, kahit na hindi ka makakuha ng mga eksperto, huwag kang kumuha ng mga basura lang para makabawi sa bilang. Ikaw na ang susunod, Memphis Heron. Malaki ang gantimpala mo kung mananalo ka, sabi ni Cordelia sa inis. Huwag mag-alala, Prinsesa Cordelia. Puno ng kayabangan, tumalon si Memphis sa kanyang mga daliri at lumipad sa hangin. Nang nasa parehong antas na siya ni Clement, hindi siya nagsalita at agad na nagbigay ng suntok. Ang suntok ay nagbago ng presyon sa hangin, at kahit ang espasyo ay nayanig ng isang tunog na parang alingawngaw. Parang lahat ay mawawasak. Gayunpaman, puno ng paghamak si Clement at sumuntok din, naglalabas ng nakakatakot na lakas. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga kamao, at isang malakas na tunog ang sumunod, malakas na puwersa ang sumabog, at dumura si Memphis ng dugo habang siya'y itinapon. Pinagpukpok ni Cordelia ang mesa ng isang malakas na tunog, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging mas malungkot. Siya ay isang 8-bituing lesser deity master. Nagulat si Phelan. Si Maximilian ay ngumiti mula tenga hanggang tenga. Malinaw na lahat ay ayon sa kanyang inaasahan. Si Clement ay lumakad sa hangin, ang kanyang mga damit ay lumilipad habang ang kanyang itim na buhok ay sumasayaw ng ligaya, na para bang isang hindi matatalong Diyos ng digmaan. Ang lakas niya. Mukhang si Clement ay isang 8-bituing lesser deity master. Hindi iyan sigurado. Siya ay isang 6-star na mas mababang Diyos sa simula at naging 7-star na mas mababang Diyos pagkatapos. Ngayon, siya ay isang 8-star na mas mababang Diyos. Sino ang nakakaalam kung ito na ang kanyang tunay na pagsasanay? Ang mga manunood ay nag-ingay at nagulat. Samantala, si Leopold ay nagagalak sa kapalaran ni Cordelia. Kung si Leopold o si Maximilian, pareho silang mga kakumpetensya niya. Ang sino man sa kanila na matalo ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ang may pinakamasungit na mukha ngayon ay walang iba kundi si Cordelia. Matapos matalo ng 3 sunod-sunod, siya ay labis na nahihiya. Lumingon siya sa isang matandang lalaki sa likuran niya na may balbas. Ginoong Bellum, natalo tayo ng 3 sunod-sunod, kaya kailangan nating manalo sa susunod na laban. Pakiusap, tulungan niyo kami. Napakabait ng tono ni Cordelia dahil ang pagsasanay ni Gareth Bellum ay umabot na sa pinakamataas na antas ng lesser deity master. Kahit na siya ay isang reyna, kailangan niyang maging magalang sa ganitong eksperto. Gumuwang si Gareth ng kanyang ulo ng mahinahon. Ang lalaking ito ay labis na ikinagalit ng inyong kamahalan kaya't kailangan ko siyang patayin upang mapakalma ang inyong kamahalan. Salamat, Ginoong Bellum, sabi ni Cordelia ng may pasasalamat. Gumawa si Gareth ng isang hakbang at umabot ng higit sa 10 talampakan ang taas. Pagkuha ng isa pang hakbang, tumaas siya ng higit 10 talampakan muli. Parang umaakyat siya sa hagdang buhos, narating niya si Clement sa loob lamang ng ilang hakbang. Mukhang ang mga pagkatalo ay nagdala kay Prinsesa Cordelia sa isang desperadong kalagayan na ipinadala niya si Ginoong Bellum. Sigurado yan. Talo na siya ng 3 sunod-sunod na laban. Kung matalo pa siya sa isa pang laban, hindi na siya makakapagtaas ng ulo. Si Ginoong Bellum ay isang pinakamataas na lesser deity master. Delikado si Clement sa pagkakataong ito. Ang mga tao ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Isang kilalang eksperto at bantog sa kanyang kalupitan, halos hindi. Ninapayagan ni Gareth na makaligtas ang sinuman mula sa kanya ng buhay. Hindi ko gustong tawaging bully, kaya bibigyan kita ng 3 galaw muna. Ipinatong ni Gareth ang kanyang mga kamay sa likuran, puno ng kayabangan at hindi seryoso sa sinuman. Chapter 1349. Sekreto. Nilinggan ni Sebastian ang kanyang ulo.
Bagaman totoo na makapangyarihan si Gareth, sobra siyang mayabang, na nagmungkahi na hayaan munang makagawa ng tatlong galaw si Clement nang hindi man lang nauunawaan ang lakas ng kanyang kalaban. Ito ay talagang kalokohan. Dapat mag-ingat ka, sir. Ngumiti si Clement ng malamig. May isang sinag ng liwanag sa kanyang kamay, at isang mahabang espada ang lumitaw. Isang malamig, nakamamatay na intensyon ang lumabas mula sa kanya, at kahit ang hangin ay naging nagyelo. Si Gareth ay bahagyang ngumiti ng walang pakialam. Bawat antas ng pagsasanay ay iba, lalo na sa kaharian ng mas mababang Diyos. Ang mga 8-star Lesser Deity Masters ay bahagyang mas makapangyarihang langgam lamang para sa kanya. Sa huli, ang isang langgam ay mananatiling langgam, kahit na ito'y may dalang armas. Hindi niya talaga sineryoso si Clement. Tumawa si Clement at inugoy ang kanyang espada. Kaagad, isang matalim na enerhiya ng espada na nakatutok sa ulo ni Gareth ang pinakawalan. Even a nobody thinks that he can do something great. Gareth smirked disdainfully and caught the sword energy. Sa isang pisil, ang enerhiya ng espada ay sumabog sa mga piraso. Ang enerhiya ng espada mula sa isang 8 bituin na Lesser Deity Master ay sapat na upang putulin ang isang bundok, ngunit sinira ito ni Gareth gamit ang kanyang kamay. Ang lakas na ito ay nakakatakot. Ang galing ni Ginoong Bellum. Sa round na ito, tiyak na mananalo tayo. Sabi ng isa sa may kasabikan. Sa ilalim ng pangunguna ni Ginoong Bellum, lilinisin niya ang eksena. Sa pagkakataong ito, kaya nating baligtarin ang sitwasyon, sabi ni Phelan na may ngiti. Isang masayang ngiti ang kumalat sa mukha ni Cordelia. Nagbayad siya ng malaking halaga para makuha si Gareth, kaya't walang duda ang kanyang lakas. Habang nakikinig sa kanilang pag-uusap, hindi mapigilan ni Sebastian na muling magpahid ng ulo at ngumiti ng may pang-aasar dahil sa tingin niya'y masyado silang maaga sa kanilang kasayahan. Noong mga sandaling iyon, hinawakan ni Clement ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at buong lakas na inihampas ito kay Gareth. Na may paghamak, inabot ni Gareth ang espada. Ang mga manunood sa ibaba ay puno ng paghanga. Tanging isang makapangyarihan at matapang na tao ang may lakas ng loob na kunin ang isang mataas na antas na espiritual na artifact gamit ang kanyang sariling kamay, lalo na't ang lalaking may hawak ng espada ay isang 8 bituin na Lesser Deity Master. Tumawa si Gareth at handang agawin ang espada mula kay Clement nang bigla niyang nadama ang isang malaking enerhiya ng espada. Nagulat siya at agad na binitiwan ang kanyang kamay, ngunit huli na ang lahat. Kasabay ng isang kidlat, ang dugo ay kumalat sa kalangitan na parang mga patak ng ulan. Ah! Sumigaw si Gareth nang may matinis na tinig. Kalahati ng kanyang palad ay nahati, at ang dugo ay sumabog sa lahat ng dako. Tumawa si Clement ng pabulong. Kahit na nasa kanya na ang kalamangan, hindi, siya tumigil at muling inundayan ng saksak ang espada kay Gareth. Kasabay nito, ang enerhiya ng isang pinakamataas na Lesser Deity Master ay sumabog ng isang puting liwanag, at isang ulo ang nahulog patungo sa lupa. Ang mga mata nito ay nakabukas ng maluwang, na nagpapahiwatig na siya ay namatay na may mga pagsisisi. Ginoong Bellum. Tumayo si Cordelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kawalang paniwala. Ngunit ang pinakamalaking bahagi ay galit. Si Clement ay talagang isang pinakamataas na Lesser Deity Master. Grabe! Ang galing niyang magtago ng kakayahan niya na kahit si Ginoong Bellum ay namatay sa kanyang mga kamay. Bukod kina Sebastian at mga tao ni Maximilian, lahat ay nagulat dahil hindi nila inaasahan na mamamatay ang makapangyarihang si Gareth. Ang pagkamatay ni Gareth ay hindi ganap na hindi makatarungan bagaman ang kanyang lakas ay kapantay ng kay Clement, ito ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa pagmamaliit sa kanyang kalaban. Lumapag si Clement malapit kay Cordelia at sinabi ng may ngiti, "Walang mata ang aking talam, at hindi ako nakapagpigil sa tamang oras, pakiusap, patawarin mo ako, Prinsesa Cordelia." Mahigpit na pinigil ni Cordelia ang kanyang mga kamao habang naglagay siya ng isang stoic na ekspresyon. Ang kanyang intensyon na pumatay ay napakalakas na baka magbago siya at maging halimaw. Hindi lamang siya nagkaroon ng malaking pagkawala sa manpower, kundi talo rin siya sa bawat pagkakataon.
Siya ay hindi na maibabalik na nahiyang-hiya. Sa kabaligtaran, si Maximilian ay ngumiti mula tenga hanggang tenga, sabay sabi, Cordelia, bakit ang dami mong mga walang silbing tao sa likod mo? Napaluhod ang mukha ni Sebastian nang marinig niya iyon. Nakasalampas si Phelan kay Cordelia, at nakatayo siya sa likuran nila, na nangangahulugang kasama siya sa insulto ni Maximilian. Kabanata 1350. Ang grupo sa likod ni Cordelia ay nagngangalit, pero kailangan lang nilang lunukan ang kanilang galit. Ang lakas nila ay hindi kasing lakas ng kay Gareth, at kahit si Gareth ay namatay na. Kung sila'y lalabas ng walang pag-iingat, mamamatay lamang sila ng walang kabuluhan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Cordelia habang hinihintay nilang makita kung paano niya isasara ang eksena. Isang tea party na nagsimula ng maayos ay naging isang kompetisyon sa pagitan ng dalawang magkapatid, at halata na ang resulta, kung saan si Maximilian ay jammabas na may malaking tagumpay. Pagkatapos ng araw na ito, ang kanyang pangalan ay lilipad, at ang mga nag-aalinlangan na hindi pa nakakapagdesisyon kung susuportahan siya ay magdedesisyon na. Sa kabilang banda, unti-unting mawawalan ng karapatan si Cordelia na makipagkumpetensya. Kapag natalo na si Cordelia, si Leopold, ang pinakamahina sa mga kalahok, ay mawawalan din ng kanyang pwesto ng mag-isa. Lahat ay maaari nang mahulaan ang wakas. Alam ito ni Cordelia, at sa kabila ng kanyang galit, wala siyang magagawa tungkol dito. Clement, ang tea party na ito ay para sa lahat. Hindi ko kayang hayaan na ikaw lang ang magyabang. Ako naman ang susunod. Isang matipunong lalaki ang lumabas na may hawak na palakol, dala ang isang mapang api na ugali. Lumabas si Bram Steele at huminto sa harap ni Cordelia. Ipinahinga ang kanyang palakol sa kanyang balikat, sinabi niya ng malakas, sino ang may lakas ng loob na makipaglaban sa akin? Kung natatakot ka sa akin, yumuko at lumuhad ka sa aking harapan. Napakalantad mo. Paano mo naglakas loob na maging bastos kay Prinsesa Cordelia? Galit na sabi ni Phelan. Oh, talagang may lakas ka ng loob na bantang ako, tang ina. Isang nakakatakot na ngiti ang sumulpot sa mukha ni Bram. Hayaan mong sabihin ko ito. Ang mga nagbanta sa akin noon ay patay na ngayon, pero ako'y isang gentleman. Basta't magpalipos ka ng isang gabi sa akin at paglangkuran mo ako ng mabuti, kalilimutan ko ang sinabi mo. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung maging magaspang ako sa isang babae. Nanginig si Phelan sa galit. Walang hiya ka. Itinaas ni Sebastian ang kanyang ulo kay Bram, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa ng pagpatay. Humingi ka ng tawad sa iyong mga tuhod at pabubutihin kita. Nabigla si Bram dahil hindi niya inaasahan na may magtatangkang makipag-usap sa kanya sa ganitong tono. Tiningnan niya si Sebastian ng may matigas na titig. Brat, hamanin kita na ulitin mo ang sinabi mo. Pagtuunan mo ng pansin at makinig ka ng mabuti. Humingi ka ng tawad sa tuhod at palalampasan kita. Shit! Ang tapang ng lalaking ito, kinakausap si Bram ng ganyan. Hindi niya alam kung ano ang kamatayan. Si Bram ay isang 8-star Lesser Deity Master at ipinanganak na may hindi pangkaraniwang lakas. Maraming 9-star Lesser Deity Masters ang hindi kayang talunin siya. Sa kabilang banda, hindi mukhang pamilyar itong guy na ito. Kahit na may lakas siya, hindi siya makakatapat kay Bram. Patay na siya sa pagkakataong ito. Tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Ikaw ang humihingi niyan, batang pasaway. Lumabas ka rito. Nagalit si Bram, at isang mabangis na enerhiya ang sumiklab mula sa kanya. Nawala mo na ang pagkakataon mong mabuhay, wika ni Sebastian at lumipad patungo sa langit, umabot ng 300 talampakan sa ere. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang likod, at ang kanyang mga damit at buhok ay lumilipad sa hangin. Sa loob ng isang segundo, maraming mga dalagang nasa ibaba ang nahumaling sa kanyang kaakit-akit na anyo. Humihikbi, sinundan ni Bram siya patungo sa kalangitan. Pagdating niya kay Sebastian, malamig niyang sinabi, "Bata, ang yabang mo, at nakakainis yan. Bubugbugin kita. Ang dami mong sinasabi." Na may malamig na ekspresyon, humakbang si Sebastian at umabot sa harap ni Bram.
Kasing bilis ng kidlat, sumuntok siya ng sabay. Nabigla, hindi inisip ni Bram na kayang maging kabilas ni Sebastian at naramdaman ang malaking panganib sa kanyang sarili. Nang makita niyang papalapit na ang kamao ni Sebastian sa loob ng milisekundo, nagalit siya at agad na tinanggap ito gamit ang kanyang kamao. May narinig na nakakabinging tunog na sinabayan ng tunog ng nababasag na mga buto nang magtagpo ang kanilang mga kamao sa gitna. Ang mga buto ni Bram sa kanyang braso ay agad na nagkalasog-lasog, at ang kamao ni Sebastian ay patuloy na tumama ng walang tigil, bumagsak ng mabigat sa katawan ni Bram. Narinig ang isa pang malakas na tunog. Ang suntok ni Sebastian ay talagang nakakatakot. Ang katawan ni Bram ay nagkahiwa-hiwalay, at ang dugo ay nagkalat sa buong kalangitan. Dahan-dahan itong nahulog sa lupa, at tila umuulan ng dugo.